Good afternoon po sa inyong lahat. Happy New Year! Batiin natin ang mga katabi natin ng Happy New Year. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa bagong taon na ibinigay sa atin. Ipaalala nyo sa katabi ninyo, kay buti ng Diyos sa iyo. Amen. Kung meron man po tayong dapat maganda na sabihin at isipin, nakakadalawang araw pa lang ang bagong taon, ang salitang salamat sa Diyos. Sabi na malakas, salamat sa Diyos. Mas malakas sa palakpak para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. No? Alam mo ninyo mga kapatid, sa araw na ito, unang Biyernes ng 2026. Unang Biyernes. Sadyang kay buti ng Diyos sa atin. Tayo ay nakaraos ng 2025, sabi nung aking nabasa. Napanood ko pala, isang year-end special. Sabi, ang 2025, napakagulo. Ang 2025. Naisip ko, nung 2024, ganun din naman 2023, 2022. Tama ba? Lagi natin sinasabi. Lahat yata ng mga nagdaang taon, laging nagkaroon ng gulo. Kung babalikan natin ng 2025, ilang beses tayong montik ng sumuko. Yung mga pagkakataon na nakaranas ka ng napakatinding pagsubok, paghihirap, pagkakasakit, ang daming intriga, ang daming issues, hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa showbiz, hindi lang sa simbahan, sa loob ng bahay ninyo. Hindi naging madali ang 2025. Kaya kung meron man tayong dapat sabihin at isipin ngayon, Lord, salamat. Dahil sa iyo natapos ko ang 2025. At para sa iyo, aayusin ko ang 2026. Amen? Kaya mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang pagsisimula ng taon na ito. Hindi pa po natatapos. Sabi nila, nag-close na daw ang Jubilee Year. Tapos na ang Jubilee Year, ang Year of... Ano yung Jubilee Year? Kita nyo na, nakalimutan nyo kagad. Ang tagal nating sinelebrate yung Jubilee Year. Ang Jubilee Year daw ay Year of Hope. So paano ngayon yan? Tapos na yung Jubilee Year. Wala na yung hope? Nung nag-research ako, ano na ang susunod sa taon na ito? After ng Jubilee Year, ano na ang celebrate natin? Alam nyo, ang sabi sa akin nabasa, ipagpapatuloy nating i-celebrate ang biyaya ng pag-asa. Kaya simulan natin ang bagong taon na ito, punong-puno ng pag-asa. Kaya kayong mga nandito ngayon, nagsisimba kahit sa online, kayong mga nandito ngayon na pinili ninyong simulan ang taon na ito sa piling ng Pong Jesus Nazareno, maniwala at magtiwala, bubuhos pa rin ang biyaya at himala sa inyong pamilya. Mas malakas sa palakpak para sa ating Pong Jesus Nazareno. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Lakas na. Pero ang ganda ng paalala sa atin ngayon, kung nakinig kayo ng unang pagbasa, huwag natin kakalimutan, ang pagiging deboto ng Pong Jesus Nazareno ay hindi lamang maipapakita sa pagsusuot natin. Hindi lang maipapakita sa pagiging miyembro natin. Hindi lang maipapakita sa pagpunta-punta natin dito. Dahil ngayon pa lamang simula ng bagong taon, ipinapaalala sa atin na maging katulad tayong deboto ni San Juan Bautista. Ano ang sabi ni San Juan Bautista? Hindi niya ipinakilala o hindi niya inangkin ang pagiging dakila niyang propeta. Ipinakilala niya si Kristo pa rin. Hindi sa akin, hindi ako. Sabi nga, ni magkalag ng sandalyas niya ay hindi ako karapat-dapat. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong unang dapat tandaan ngayong bagong taon bilang mga deboto, huwag nating kakalimutan, ang lahat ay biyaya
at sa awa ng Diyos. Ang lahat ay biyaya at sa awa ng Diyos. Kaya tayo nandito. Kaya nga napakaganda nating tandaan na hindi pa tapos ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya meron pa tayong Belen. Kaya meron pa tayong Christmas decors. Minsan meron akong binati, sabi ko, Merry Christmas. Alam niyo, sagot sa akin, Father, tapos na. Ba, marunong pa sa akin. Binati ko ng Merry Christmas. Huwag niyo kakalimutan. Kahit nag-Happy New Year na tayo, hindi pa tapos ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga ito ay tinatawag na season, not day. Christmas season. Hindi lang Christmas Day. Hindi ito araw lamang ng Kapaskuhan, panahon ng Kapaskuhan. Kaya pwede at dapat pa nating batiin ang bawat isa ng Merry Christmas. Pakibati ang katabi, Merry Christmas. Ha? Merry Christmas. O meron akong good news sa inyo. Siguro sabi nyo, sabi ni Father, hindi pa daw tapos ang Pasko. Meron akong good news. Dahil hindi pa tapos ang panahon ng Kapaskuhan, pwede pa kayong maningil ng Christmas gift. Tanungin niyo yung katabi ninyo, anong gusto mong regalo? Anong gusto mong regalo? Pwede pa kayong maningil sa mga nagtagu-taguan at nagmaang-maangan. Nakalimutan ko. Sabi nung pare, hindi pa daw tapos, pwede pa. At mga kapatid, kahit matapos na ang panahon ng Kapaskuhan, ipagpapatuloy natin ang biyaya ng pagsilang ni Kristo sa buong taon na ito. Dahil ano ba ang handog ng Kristong isinilang? Pag-asa sa buhay. Pag-asa sa lahat ng tao. Kaya nga hindi lang anghel, hindi lang yung 3 mago o hari ang dumalaw, pati ang mga ordinaryong tao na ang tawag ay mga pastol ay dumalaw din sa sabsaban. Ito ang dulot ng Kristong isinilang. Ito ang dulot ni Jesus Nazareno sa mundong ito. Binigyan niya ng pag-asa ang lahat, hindi lang iilan. Ang lahat ng tao ay binigyan niya ng pag-asa. At ito ang dapat nating ipagpatuloy sa taong ito, mga kapatid. Huwag nating hahayaan na kahit natapos na ang Jubilee Year of Hope, kahit natapos na ang panahon ng Kapaskuhan, hindi dapat matapos ang pagbubuhay natin ng may pag-asa. At hindi lang pag-asa, ipasa ang pag-asa. Ang mga tunay na deboto ng Pong Jesus Nazareno, hindi lang marunong umasa, kundi sila rin ay nagiging pag-asa sa bawat isa. Kaya nga ho, bago magpiesta, next week, alam nyo, napakaganda ng piyesta ng taon na ito. Tumapat ng Biyernes. Araw mismo ng ating debosyon. Pero bago dumating ang araw ng kapistahan ng Pong Jesus Nazareno, ihanda natin ang sarili natin. Last year, di pa naman nakakatagal yon, 2 days ago lang yon. Last year, pagnilayan natin, ako ba ay naging kapayapaan at pag-asa? Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga pagkakataon na tayo ay naging simula ng gulo, ng pagkakasira, ng lungkot, ng panghihina ng iba. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa mga pagkakataon na hindi tayo naging mabuting halimbawa bilang deboto ng Pong Jesus Nazareno. Dahil wag ko kayo mag-alala, kung tayo ay nagsisi ng tapat, tayo ay handang patawarin at tanggapin ulit ng Pong Jesus Nazareno. Sa pagsisimula ng bagong taon, mga kapatid, ipagkatiwala natin ulit sa Kanya ang buhay ng ating pamilya, ang buhay ng ating bansa, at ang kapayapaan sa buong mundo. Sana mga kapatid, ngayong bagong taon, 2026, huwag mawala sa atin
ang pagiging tunay na deboto ng Pong Jesus Nazareno. Sana kapag tayo ay umuwi na sa bahay galing Quiapo, sana kapag tayo ay bumabalik na sa trabaho, pagkatapos natin magsimba ng Biyernes, sana kapag tayo ay nakikita ng ibang tao at nakikilala tayong deboto ng Pong Jesus Nazareno, sana nakakakita sila, nakakaranas sila ng tunay na pag-asa sa ginagawa natin at hindi lang sa ipinapakita natin. Basbasa nawa ng Pong Jesus Nazareno ang bagong taon natin. At lagi nating tatandaan, nandito tayo hindi lang para humingi. Sinisimulan natin ang bagong taon, punong-puno ng pasasalamat. The best way to begin this new year is to be grateful. Panginoong Jesus Nazareno, dahil sa iyo, natapos ko ang 2025. At para sa iyo, aayusin ko ang 2026. God bless your new year. Amen.